Mga kababayan, update po tayo sa lagay ng ating panahon at ito pong direksyon ngayon, itong si Bagyong Christine, dahil nakita po natin sa ating forecast na ito yung muling babalik sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So bago yung kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahitali po ng notification bell para mamaya po at sa mga susunod natin na update ay ma-notify ko kayo mga kaibigan. So inaasahan na po mga kaibigan, ngayong araw or sa hapon po ay lalabas na nga po ng Philippine Area of Responsibility etong si Severe Tropical Storm Christine mga kaibigan, na ngayon ay meron pong layo na 125 kilometers dito po sa may bandang west of northwest of Bacnotan, La Union. Nagme-maintain pa rin po siya as of now sa 95 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa gitna na may bugso pong pumapalo sa 115 kilometers per hour. Pa west northwestward po ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. So mga kaibigan ko, ipapakita ko sa inyo dahil nga po inaasahan na lalabas na mamayang hapon, pero ito po ay mag-U-turn pabalik po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakita naman natin mga kaibigan, inaasahan po pagdating po ng October 30, alas 8 po ng umaga, Wednesday po yan, posible itong lumapit na dito sa ating PAR at direktang papasok mga kaibigan. Ang tanong ng karamihan, bakit po papasok muli itong si Bagyong Christine sa loob ng PAR? Nakalabas na nga po, which is yung mga ganitong senaryo ay napaka-rare at napakabihira po. Dahil po yan mga kaibigan, mga kababayan ko, sa isang sama ng panahon or sa isa pang bagyo na nabuo po, isa na po itong ganap na tropical storm sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung sinasabi natin na si Bagyong Leon na humahatak nga po dito kay Bagyong Christine. And as of now mga kaibigan, ang kanyang lokasyon po ngayon, itong si Tropical Storm Leon mga kaibigan, ay 2,330 kilometers dito po si may bandang east of northeastern Mindanao. So ang sinasabi natin, nasa lakas na po siya na 55 kilometers per hour up to 70 kilometers per hour naman yung bugso. Northwestward po ang kilos sa bilis po na 25 kilometers per hour. Mga kaibigan, ito ay may tuturing din natin, posible din maging banta ng posibleng malakas sa bagyo sa loob po ng 48 hours or by next week mga kaibigan. Posible kasi siyang mas mabilis or mag-intensify yung kanyang pagkilos into tropical storm mga kaibigan. Monitor po natin yan. So dahil nga po itong si Bagyong Christine ay inaasang masihina pa within the next 24 to 48 hours, etong si Bagyong Leo naman ang kayang humatak sa kanya. Yung ganitong senaryo mga kaibigan, tinatawag po natin ito na Fujiwara effect or yung interaction po ng dalawang bagyo mga kaibigan, which is naghahatakan sila. Biro nga ng ibang kababayan natin ay ito ay magkarelasyon daw na bagyo So walang ganun mga kaibigan, dahil nga po sa lakas na pressure meron po itong si Bagyong Leo, nahahatak po ito nga pong si Bagyong Christine. Pero wag kayong mag-alala mga kaibigan, marami naman posibilidad na mangyari. Posibleng magbago ang direksyon itong si Bagyong Christine at hindi tuluyang pumasok sa PAR. Itong si Bagyong Leo naman posibleng humina. May mga ganong senaryo. Kaya dapat nakabantay at nakamonitor tayo mga kaibigan. Ngayong araw din mga kaibigan ay meron din tayong signal number 1. Doon nakaranas na po tayo ng pag-araw sa ilang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon. Meron pa rin tayo nakataas na storm wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Batanes, Rizal, the rest ng Cavite, Batangas, Laguna, the rest po ng Quezon kasama ang Polillo Island, Occidental Mindoro kasama po ang Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion po ng mainland Palawan kasama dyan ng El Nido, Taytay, Araceli, Dumaran, San Vicente at malaking bahagi pa yun mga kaibigan. Kasama din dyan ang Ticao at Borias Island. Samantalang dito naman po sa Visayas area, apektado ang Aklan, Capiz, Antique kasama ang Kaluya Island at ilang bahagi po ng northwestern portion po ng Iloilo. May lakas po yan ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour, pero posibleng magbago yan mga kaibigan. Depende na rin sa ikikilos ng hangin itong si Bagyong Christine. Ang parte po ng Mindanao mga kaibigan, hindi naman tayo direktang apektado nitong si Bagyong Christine, pero yung trap or yung extension ng kanyang hangin ay nakakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. So maging handa din tayo sa posibleng pag-uulan bandang hapon at sa gabi. Dahil nga po hanggang ngayon, baha ang ilang ating mga kababayan, especially sa malaking parte po ng Metro Manila, North Luzon, Central Luzon,
Luzon at Calabarzon, kasama na ang Isabela dyan, mag-ingat pa rin po tayo mga kaibigan. Meron pa rin po tayo nakataas na storm wind signal number 2 sa ilang bahagi po mga kaibigan ng Luzon pa rin, kasama ang Cagayan, Babuyan Island, Isabela po, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abray, Pugao Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, at ilang bahagi po ng northern portion ng Cavite. Kasama rin dyan ang northern portion po ng mainland Quezon mga kaibigan. Ito'y posibleng tumagal pa rin ng 24 oras mga kaibigan, so palagi tayong mag-ingat. Merong lakas yan ng 62 to 88 kilometers per hour. So mga kaibigan, mga kababayan ko, kung titignan po ninyo, ito yung sinasabi natin na dapat maghanda tayo kapag ganitong sitwasyon. Dahil mahirap po talaga mag-monitor kapag wala tayong access, no? Especially sa ating mga balita, kaya tuloy tayo mag-antabay, panatilihing nakalike at nakasubscribe at nakahit ang notification bell nyo para anytime na may upload tayo ay makatulong po ako at makapag-update po ako sa inyo sa lagay ng panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.